Pastor, sa panibagong pagkakataon na makapag-share ulit dito sa harap. At yun nga po, yung topic natin ngayon is about responsibility, faithfulness, and accountability. And may subtitle po ako na stewardship. So yung sa 1 Corinthians 4:2, it's all about parang stewardship po natin. Pero dito po tinatalakay yung responsibility, yung accountability natin, yung pagiging faithful natin sa kung paano tayo maging steward ng Panginoon. Sabi dito sa Tagalog, ah, bukod dito, inaasahan sa mga katiwala na sila'y matagpo ang tapat. Ibig sabihin, ini-expect po na sa mga katiwala, sino po yung mga katiwala na yon? So, kung mula po nang tinanggap natin ng Panginoon sa buhay natin, tayo po yung mga naging pinuring po natin or tinawag din natin yung mga sarili natin bilang servant niya. So, basically, lahat po tayo yung tinutukoy na katiwala, hindi lang po sila pastor or sino yung mga may katungkulan or may gawain dito sa church yung sinasabing katiwala, kundi lahat po tayo. At kailangan, sabi po dito, kailangan matagpuan silang tapat. Kasi in reality po, hindi naman talaga lahat nagiging tapat sa mga tungkulin nila. So, sabi naman dito sa English naman, sabi dito, it is required in stewards that one be found faithful. So, stewards, ibig sabihin yun po yung yung sa Tagalog, katiwala siya, or siya yung kumbaga sa bahay siya yung housekeeper, no? So, hindi lang siya basta housekeeper. Ibig sabihin, may iniingatan siyang possession or yaman or ari-arian. Pero, hindi po sa kanya yon. Kumbaga, binigay lang sa kanya ng Panginoon yun, pero hindi sa kanya yun. Pero, binigay yon sa kanya dahil alam ng Panginoon na faithful siya at gusto ng Panginoon na gamitin niya yon. Kumbaga, hindi lang yung pinahiram. Gusto ng Panginoon, gamitin niya yon. Gamitin niya yung binigay na kung anong merong gift na binigay sa atin, di ba? So, ang tanong ko lang po, bakit nga ba, ang requirements ng pagiging steward or ng pagiging katiwala is pagiging faithful? Pero di ba, pagka meron kang, halimbawa, may negosyo ka or leader ka, tapos meron kang member or may tauhan ka na gusto mo, syempre, lahat ng iuutos mo gagawin, di ba? So bakit faithful yung requirements ni Lord, hindi obedience? Bakit, di ba, syempre, kung gusto mo, dapat masunurin yung magiging member mo or yung magiging tauhan mo, di ba? Kung meron kang tauhan. So, pero bakit sabi dito, faithful, but hindi obedient? May nakakaalam po ba? So, sabi dito kasi, may natutunan din po kasi ako na yung, sabi dito na, you can obey without having faith, but you cannot have faith without obedience. Diba? So, anytime pwede ka magkaroon ng obedient na tao, na member, pero hindi siya totally faithful. Pero hindi natin masasabing faithful tayo sa Panginoon kung hindi tayo obedient. Parang sinabi mo na rin na yung faith mo is anong tawag dyan? Is parang siya, void or walang kakabuluhan, ganon yung faith, yung pagiging faithful mo dahil wala ka rin naman sinusunod sa mga napapakinggan mo, sa mga natututunan mo. Kumbaga, papasok lang sa isang tenga mo pero lalabas din sa kabila, di ba? So, ayun yung pagiging kung bakit, kumbaga, yung pagiging faithful is requirements niya rin is pagiging obedient. So, para kumuha ka ng isang requirements, may isa pang requirements para makakuha ka nun, di ba? So, ayun po, kaya sinabi dito na
kailangan faithful po yung isang pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga ari-arian niya, sa mga possessions, sa mga gifts or talents na ibibigay niya. Dahil gusto ng Panginoon, kung faithful ka, dapat mapagkakatiwalaan ka, magiging responsible ka sa mga binibigay ng Panginoon sa iyo. So, sabi naman dito sa ni-research ko siya sa Google kung ano ibig sabihin ng stewardship. Stewardship is the responsible and ethical management of resources such as finances, environments, or assets entrusted to an individual or organization. Entrusted meaning pinagkatiwala sa atin, binigay sa atin para gamitin natin, di ba? And sabi dito, responsible and ethical. So dapat po, pag binigyan tayo, responsible po tayo and ethical. Ethical meaning, yung ginagawa mo kung ano yung tama. Kahit alam mo na maraming pwedeng maging mali sa mga binigay sa'yo, possible na magdulot ito ng kasamaan, pero pipiliin mo pa rin maging tama dahil yun yung ethical, no? So, pero ito po yung tawag ito yung definition niya sa Google, pero kung in biblical naman po, sabi dito, in the Bible, stewardship means recognizing that God is the ultimate owner of all creation. Ibig sabihin, alam natin kung sino dapat yung pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo at kung sino po yung may-ari. Kasi di ba, lahat naman po sa atin, wala naman po tayong pag-aari dito. Sa lahat ng meron po tayo ay pinahiram lang sa atin ng Panginoon, even yung buhay natin, di ba? So, sabi dito, and humans are His manager. So, God yung owner, tayo is manager lang tayo. Hindi po tayo yung may-ari. It is the responsibility to faithfully care for His resources, including time, talents, finances, and the earth, yung buong mundo mismo, according to His purpose and His glory. Yun, malinaw po, di ba? Na lahat ng meron tayo, even yung mga talents, yung finances natin, lahat ng yaman na meron tayo, lahat ng ari-arian, lahat po yan is resources po ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. So, sabi dito, we must acknowledge first who is the owner of all things on earth. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Sabi dito sa Psalm 24 verse 1, the whole earth belongs to the Lord. Everybody who lives in the world and all the things in it belongs to Him. So, ibig sabihin, lahat ng ito, pinagkatiwala lang, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon na ari-arian natin na naipundar natin, na sabihin mo na talented ka, magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, hindi mo pwedeng pagmalaki yun kahit kanino or kahit saan. Dahil lahat ng yun ay binigay sa iyo ng Panginoon para gamitin mo to glorify yung Panginoon. Diba? Saka, ano lang tayo, manager lang tayo, hindi po natin pwedeng sabihin na ako yung gumawa niyan, ako yung, na-develop ko yung talent ko dahil magaling ako, di ba? Pinagkatiwala lang sa atin yun para gamitin natin. Kung maalala nyo, di ba, yung mga tao, ginawa lang yan ng Panginoon para mamahala sa lahat ng meron sa mundo na to. Kung maalala nyo sa Genesis chapter 1 verse 26, meron po pwedeng magbasa ng Genesis chapter 1 verse 26. Sino po may dalang Bible? Ayan, si Marge, okay lang ba? Magbasa. 1:26. Kunya, maingon na usap ang Diyos. Buhaton nato ang tao sama sa
So, di ba? Nilalang niya yung tao para mamahala. So, lahat ng meron, nung create ng Panginoon yung buong mundo, nakita niya na maganda, pero kulang. Wala yung mamamahala kasi create niya yung mga hayop ng hindi walang intelligence or mababa lang yung intelligence ng mga tao, hindi ng mga hayop. Hindi nila kayang pamahalaan kung ano yung mga resources, yung mga magandang creation ng Panginoon. Kaya ginawa niya yung tao para mamahala. So, lahat ng ng meron dito sa mundo is pinamamahalaan ng tao. Kaya sinabi dun sa kanina na definition natin, tayo yung manager. No? Sabi dito, a steward must ultimately give an account to the master how they manage what was entrusted to them. Ultimately, give an account. Ibig sabihin, yung lahat po ng meron tayo, dapat accountable to sa Panginoon. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin is accountable to God. Hindi lang dahil binigay niya sa atin to tayo nang bahala kung anong gagawin natin dito, kung iwaldas natin yung perang binigay sa atin or hindi natin gamitin yung talent na binigay sa atin. Pero, ang gusto ng Panginoon, accountable pa rin tayo sa Panginoon. Kumbaga, pag sinabing accountable, ibig sabihin po nito, ino-honor pa rin natin siya. Paano natin siya i-honor? Yung pagbabalik po natin sa Kanya, hindi lang ng mga sa tithes, hindi lang po sa finances, kundi pati yung pati na even yung time natin. Kung binigyan niya tayo ng time, ibalik po natin yung time natin sa Kanya kahit every Sunday or every midweek, di ba? Hindi naman po inihingi ng Panginoon yung buong week natin para ibigay sa Kanya. Kumbaga, portion lang po ng oras natin yung inihingi niya. And sabi dito, give an account to the master for how they manage what was entrusted to them. Kung paano natin minanage, kung paano natin pinalago yung pinagkatiwala sa atin. Dito po sa yung Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ito po yung parable of talents, yung may tatlong katiwala na binigyan ng tagi-isang ng ginto na parang kalimutan kung magkano yung pero bawat isa po sila binigyan. Yung isa ininvest sa negosyo, yung isa parang pinalago, yung dalawa pinalago nila yung binigay sa kanya. Yung isa naman natakot siya na baka malugi kaya binaon niya sa lupa. So ang nangyari, hindi niya na-manage ng maayos yung binigay sa kanya. So nung binalik niya sa Panginoon niya, kung ano yung binigay sa kanya, yun lang din yun. Walang tubo, walang kahit na anong lugi. Pero ang inaasahan kasi ng Panginoon, gamitin mo yung binigay niya sa'yo. So sayang naman kung bibigyan ka niya ng talent, bibigyan ka niya ng finances, kung hindi mo rin magagamit, hindi naman sinabi na gamitin mo lang to para sa church. Ibalik mo sa church. Hindi naman yun yung sinabi. Ang sinabi naman nito, makita niyo naman dito sa parable talent, sa nila ginamit to sa negosyo, di ba? Saka sa ibang bagay. Ibig sabihin, gamitin mo to para sa sarili mong kapakanan, mapapakinabangan mo, ibalik mo lang kung yung ano yung nararapat sa Panginoon, di ba? Yung sa Old Testament nga, ang hinihingi lang sa atin, 10%. Pero sa New Testament, wala nang 10%, di ba? Kung ano na yung bukas sa puso natin, yun na lang yung hinihingi ng Panginoon. Hindi na siya sinabi na dapat pag 10%, 10%. Wala na yun. Kasi meron nga sa na yung babaeng balog, binigay niya yung sabihin natin, sa panahon natin, nagbigay siya ng piso, pero yung pala, yun na yung buong, yung 100% ng pag-aari niya, di ba? So, pero ibig sabihin, yun yung bukas sa puso niya. Pero kung tayo naman, hindi natin kayang i-manage kung anong meron tayo, paano tayo makakapagbalik sa Panginoon? Ibig sabihin, hindi tayo naging responsible, hindi tayo naging accountable doon sa biyaya na pinagkaloob sa atin, sa resources na binigay sa atin, di ba? Sabi dito, use the gift that has given you
to serve one another as faithful steward of God's grace. Diba? Makita po natin yan dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi dito, God has helped each of you in a certain way. Think carefully about how to use that gift from God well. So, yung gift na binigay galing sa Panginoon, di ba? Remember that God has given many different gifts. Yan, yung iba't ibang gifts natin. Possible na gifted tayo sa music, gifted tayo sa pagpipreach, gifted sa sabihin natin na sa finances, gifted tayo sa iba't ibang bagay. Pero sabi dito, to His people so that they can help each other. So, ibig sabihin, hindi lang po sa church natin madadala yung gift natin. Pati rin po sa pagsaserve natin sa ibang tao, sa pagtulong natin. Kaya sabi dito na use the gift that is given to you to serve one another as faithful steward. Dahil bakit sinabi na to serve one another? Dahil yan po yung sinabi ng Panginoon, di ba? Yan yung utos natin, yan yung kalooban ng Panginoon, yung mahalin mo yung kapwa mo, di ba? Ibig sabihin, ginagawa mo yun to glorify His name. Hindi lang dahil sabi mo na sobra yung pera mo, kaya tutulong ka. Pero dahil ginawa mo lang yun, dahil may sobra ka, pero hindi mo yun ginawa out of compassion. Ginawa mo lang siya dahil wala namang mawawala sa'yo, di ba? Pero what if wala ka na rin, saktuhan lang din yung pera mo, kaya mo pa bang tumulong sa iba? Di ba? Kung wala tong kung hindi ka faithful sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kung wala yung faith mo sa Panginoon na kahit ibigay ko to, babalik lang din to sa akin. Kung wala yon, hindi ka tutulong, hindi mo maiisipang tumulong. Bakit? Dahil wala yung requirement sa iyo yung pagiging faithful mo. So, kung alam mo yung sinasabi ng Panginoon na binigyan ka ng gift para gamitin mo, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa church, kundi para sa ibang tao rin. Dahil hindi lang po tayo accountable para sa Panginoon. Accountability rin po natin yung ibang tao, yung kapwa natin. Halimbawa na lang sila pastor, naging pastor sila dahil yun yung accountability nila, yun yung gift nila. Pero hindi lang po sila accountable sa Panginoon, kundi accountable din po sila sa mga members ng church na to. Kaya makita nyo po kung ganoon din yung concern sa atin nila pastor. Dahil siya rin yung mananagot sa Panginoon dahil accountability nila tayo. Di ba? So, yun din po yung sinasabi natin na kaya kung bakit kailangan na faithful yung isang servant, yung steward, dahil pinagkatiwala tayong lahat ng Panginoon kila pastor sa church na to. Na kung halimbawa, kung pinabayaan lang tayo nila pastor, bahala kayo dyan kung aaten kayo or hindi, parang hindi na nila tayo encourage. Baka one day, wala nang maten dito, sabi natin ganun. Pero ano mangyayari? Ibig sabihin, pinabayaan nila pastor na yung pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, ng mga tao, ng mga kaluluwa, di ba? So, isa rin po yun na, so sila pastor, ginagawa nila yung part nila, so tayo rin po, may part din po tayo as steward, hindi lang po sila ang may part. So kung tayo, halimbawa, kung part tayo ng music team, gampanan po natin yung part natin sa pagtugtog, kung part naman po tayo sa ibang ministry, sa women, sa men's ministry, sa youth. So gampanan po natin yung binigay na ministry sa atin. Hindi lang basta part tayo, hindi lang masabi na part tayo or umaattend tayo. So gawin po natin kung ano yung mga tinuturo sa atin, kung ano yung share natin every gawain, every fellowship, di ba? So, ayun. So, dito na lang po siguro magtatapos. So, ang conclusion ko lang po dito is our responsibility is to be a faithful steward of God's possession. Ibig sabihin, lahat na pinagkatiwala sa atin, tayo po yung steward.
Kumaga, tayo yung mamamahala at tayo yung pinagkatiwalaan ng pag-aari ng Panginoon. So we just have to be faithful. We are all stewards and accountable to God. Lahat po tayo, wala pong tawag dito, exempted. Wala pong dahil sabi mo na dahil bata ka pa or dahil matanda ka na, exempted ka na. Hindi po, lahat po tayo is exempted. As long as nakakaunawa na tayo kung ano yung binigay sa atin na gift, kung ano yung binigay na responsibility sa atin, lahat po tayo is accountable to God. So, may kanya-kanya po tayong responsibility. So, gaya din po ng pag si Pastor nag-a-assign ng magsasalita dito every week, every midweek. So, isa rin po yan sa mga responsibility na binibigay sa atin, hindi lang ni Pastor, kundi ng Panginoon. Gusto kasi ng Panginoon na gamitin din tayo sa gawain niya. So, last one po is, we must serve one another using the gifts given to us. So, yung mga gift na to, hindi porket mahirap ka or wala kang talent, hindi ibig sabihin wala ka ng gift. Sigurado, may kakayanan ka na wala sa iba. Diba? Na pwede mong magamit para matulong sa ibang tao. In that way, hindi mo lang siguro napapansin pero nag-glorify mo yung pangalan ng Panginoon. Dahil ginagamit mo yung pinagkatiwala niyang gift sa'yo. So, yun lang po yung ma-share ko. Salamat po sa lahat and to God be the glory.